itim na mga profile picture, block Facebook status update at naglipa ng hashtag na No to Cybercrime Law. Ilan lamang ito sa mga protesta ng online community laban sa cybercrime law. Pinirmahan ni Pinoy ang batas na ito para daw maparusahan ang mga gumagawa ng krimen sa internet. Ano nga ba ang mga krimen sa cybercrime? Ano ba talaga ang mangyayari sa atin sa ilalim ng batas na ito? Tingnan natin ang ilang punto ng batas. Ang pag-comment, pag-like o pag-share ng content ay pwedeng tawaging consent o pagtulong sa isang cybercrime. Halimbawa, kapag nilike mo ang tungkol sa pag-hack ng Anonymous PH sa website ng gobyerno, pwede kang kasuhan na kakuntsaba niya. Tingnan naman natin itong probisyon na ito. Pwedeng i-block ng otoridad ang kahit na anong website sa internet at pwede rin nilang pigilan ka sa pag-access ng data kahit walang basbas ng korte. Sa isang iglap, block na ang mga blog mo. Hindi ka na makakatanggap ng text at hindi ka na makakapasok sa email mo. At dahil umano, gumawa ka ng krimen na ginamitan ng internet o ng mga gadget, ay mas mataas pa ang parusa kumpara sa dati. Napakadali na nga sa gobyerno na maghain ng gawa-gawang kaso, itataas pa ang parusa. Malinaw sa mga batayang ito kung bakit tutol tayo sa cybercrime law. It clearly violates our freedom of speech and expression. Kaya igiit natin ang malayang boses ng karaniwang tao. Labanan ang cybercrime law. Ipasa ang Internet Freedom Act. Para sa dagdag kaalaman tungkol sa ating mga alternatibo sa cybercrime law, visit myteddycasino.com/cybercrime-law. Ako po si Teddy Casino, and I say no to cybercrime law.